Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral ulit tayo ng isa na namang napakagandang game ni Super Grandmaster Wei laban po kay Grandmaster Liu Qingnan sa Chinese Championship Division A. So actually around 2 weeks ago po nakita ko na itong game na ito and talagang napawawa ko dito sa larong ito. Unfortunately, nung i-analyze ko na, gagawa na akong video, hindi ko na mahanap yung game. So ngayon, nakita ko na po ulit and very excited ako i-analyze natin and hopefully matuwa po kayo dito. So white po si Super GM Wei versus Grandmaster Liu Qingnan as black. So ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight F6. So ito yung Petrov defense. Yan po ang mga opening na gusto lamang magkunat at gustong manabla, no? As black, pwede rin po yan. Para rin po yung Berlin opening. So dito nag Knight E5, D6. Of course, ito po ang main line. Knight F3, Knight takes E4, and ang pinili ni Wei ay yung very aggressive na Knight C3 variation. So yan po ang I think yan ang most aggressive po na panlaban sa Petrov kasi pagka-capture dyan, at yan po ang ginawa, capture, Bishop E7, Bishop E3 with the idea of Queen D2 and castling queenside. So alam niyo naman pagka nag-castling queenside tapos ito po nag-castling kingside, magkakaroon ng atakihan sa queenside and kingside. Ayan. So dito nag Knight D7 and ito siguro ang unang medyo inaccuracy kasi pagka nandito ka na po sa level ng mga super GMs, kalaban mo si Wei, kaya sila Wesley So, no? Yung mga top 10, top 20 in the world, hindi na po pwede tumira ka ng sideline. So ang main line po dito is Knight C6. Ayan, medyo mas naka-forward yung knight para mabilis makakalabas yung bishop papuntang E6. So ipapakita ko lang yung main line po, ano? So Queen D2 and then Bishop E6. Pagka nag-castling queenside, ayan, Queen D7. So very flexible yung king, pwede sa queenside, pwede sa kingside. Ayan. So, ibalik natin. Punta tayo sa ating game. Unfortunately, ng Knight D7. Ayan. Ang idea po niyan, papuntang F6. Para siguro masosolidify yung king side. No? So, Queen D2. Castling. Castling queen side. And nag C6. Ayan. So, nag C6. Ngayon, nakaporma na po yung king ng white and naka-ready na yung bishop and queen. So, syempre, atake na. Start ng atake, H4. Ayan, sumugod na. So, nag-Knight F6. Bishop D3. Rook E8. And then, Rook D E1. So, ito po lahat ay linya lamang. And, ang sinusundan nilang laro ay yung laban ni Super GM Nakamura versus Super GM Kramnik. Way back pa in 2010. So, ipapakita ko lang din yung game na yon. Ang nangyari po doon, nag-D5. Si Kramnik, Bishop D4. Ayan, medyo nakakatakot tong linya na ito no? Yung Knight D7 tapos Knight F6. Yung paganyang talo ng Knight. Kasi, makikita nyo, nakatutok yung dalawang bishop papunta doon sa king. So, pag hindi ka nag-ingat talaga dyan, baka matuhog-tuhog ka ng bishop, no? Mas maganda yung flexible yung king, pwede tumakbo pa queen side or pa king side, depende sa posisyon. So dito nag C5, sundan lang natin game. Naka versus Kramnik, capture, queen F4, bishop E6, knight G5. Ito po, although nauwi sa tabla, nakakatakot pa rin tignan for for black kasi parang naka-ready yung mga pyesa, papasok na yung atake. So, kain, Rook E3, Rook E6, and Bishop C3. So, ito po eventually nauwi yan sa tabla. Naka versus Kramnik 2010.
Ayan. So, ibalik natin. Ngayon po ang ginawa, hindi nag D5 ng Bishop D7. Ayan. So, nag-develop lang ng pyesa, normal development. And of course, Bishop D4, atake na. Naka-ready na po ang mga pyesa ng white. H6 and Knight G5. So, ayan. Nag-H6 ka dyan, ipapakain ko lang yan sa'yo. No? So, halimbawa, capturein mo yung knight. Bad idea. Bad idea po yan kasi kakapture dito, ma-open yung rook, papasok po yung mga atake dyan. Sigurado tatamaan ka ng isang bishop or yung rook, no? Actually nakikita ko dito, halimbawa i-atras natin itong knight, no? Ayan, i-atras natin dyan. Paano yan mamatihin? Sandali, titignan ko lang sa Stockfish. Patay pala agad. Patay na po. Rook H7. Game over. So, under attack ito. And then, Rook H1, Rook H8. Grabe. Game over ka agad. So, pag kumain ka dyan, of course, may check. Tuhog po yan. Ayan. So, of course, hindi po pwedeng kainin yan. So, nag-Knight G4 muna. And ngayon, nag-F4. And ang bigay po ng engine, question mark, exclamation, yan po ang dubious move. Ibig sabihin, hindi po yan kagandahan. So may pangontra dyan. Ang pangontra dyan is Queen A5. Papakita ko lang ha. Queen A5. So under attack ito, King B1, C5. So usually, ang mangyayari, atras itong bishop. At pag umatras po yan, of course, mawawala na po yung attacking formation. So, hindi na malakas yung atake ng puti. So, ang tira dito, Bishop E5 para sa bayan. Pag kumapture ka, question mark, merong Bishop H7 check. So, magi-game over ka kagad, papasok yung atake. So, King F8, Queen D7, ma-under attack yung king side position. Ayan. So, pag kumain ka dyan, of course, open na naman yung rook. Patay agad. So, ang best move is Rook AD8, Bishop H7, King H8, capture. So, ito po, engine variation. Check. And then, Queen D5. So, mauuwi sa tabla. Yan po ang best ayon sa ating engine. Ang kaso mo, hindi ng F4 eh. No, ang ginawa nung itim, kinapture itong knight sa G5. So, ayan po, double question mark. Ngayon naman, kung ikaw naman ang kalaban mo po ay super GM at binigyan ka ng pyesa, definitely dapat magdalawang isip ka na kung kakapturein mo. Kasi, super GM po yan. Hindi yan magpapakain ng pyesa na wala yung idea. At, siyempre, kailangan maingat ka pagka gano'n, no? Kaso ito, matapang po ang si Grandmaster Liu Qingnan. Siguro, talaga inisip niya parang wala yung sacrifice. So, kinain niya. So, kinapture. Umopen yung rook. And dito po, nag-F5. Ayan na. At dito na tinamaan ng malupit na move ang itim. So, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Try nyo po hanapin, no? Paano yan kakatayin yung black position? So, pwede nyo po isipin, pwede nyo i-pause ang video. Meron kayong 5 seconds. Ayan. So, dun po sa mga nakakita, congratulations. Ang tira po dito ay yung brilliancy na Bishop B6. Sabi ko nung nakita ko yan, wow, ang galing. Kasi, kung iisipin mo, dito ka po magpo-focus kasi umaatake ka sa king side eh. Syempre, di ba? Dito nakapokus yung mga pyesa mo lahat papuntang king side. Yung bishop, yung queen, kailangan nakatingin sa king side. Siguro ang iniisip ni GM Liu Qingnan, yung black po, kakapture dito. Ayan, para ma-open yung dalawang bishop. Pero of course, kakainin lang yan. And wala pong attacking mangyayari dyan. So, actually, lamang pa yung itim. Kasi ma-hold po yung atake. Ayan. Kaso, yun pala dito sa
queen side. Bishop b6, game over. Ayan. So, ano mangyayari? Pag kinain ng pawn. Pag kinain po ng pawn yan, bishop c4 check. Tatamaan yung king. So, pagka d5, queen takes d5. Of course, pwede rin po yung bishop d5. No? Pagkakain, kain, and pagkagalaw ng king, matchas sa rook h8. Ayan. So, ganon. Kain. Rook h8. Game over. Ayan. So, pagka kumain naman ng queen, ito medyo mas malalim ng konti. Pag kumain ng queen, bishop c4 check. So, hindi pwedeng gumalaw kasi mate sa h8. D5. Only move. Bishop takes d5. Brilliancy na naman ang binigay ng chess.com. Pagka capture, bishop e6, rook takes e6, and pagka queen c5, ito po ang only move na magpapanalo for white, queen b3. Ano lang, sumide step lang. 2 pieces down ang puti, pero unstoppable yung discovered attack na mangyayari. So, pagka discovered attack kasi niyan, halimbawa rook f6, matchas na po. Game over na for black. Ayan. So, ang ganda nung sacrifice, and dito, ang ginawa, pinakain na lang po yung queen, nag d5. Syempre, queen down ka, 2 pieces, ang kapalit, isang bishop, isang knight, tapos kalaban mo pa si Wei, hopeless position. Tingnan lang natin paano tinapos ang laro. So, pinakain na lang yung rook sa h1. No? Sabi, atakihin ko lang ito na atakihin. And, yan po actually yung maganda kay Wei. Isa po yung talagang atakador. Yan, hindi yan nagkukunat. Gusto niyan sumugod ng sumugod. So, king f7. Ano na po queenless na Ayan, queen f6. And dito po, move number 28, nag-resign na ang kalaban. So, ito talagang napabilib na naman ako kay Wei. Kasi ang ganda nung shot doon sa bishop b6. Brilliant. Brilliant move. Ayan. So, actually, ito pong si Wei, 3 times ko nang nakalaban ito. Ang score po namin, 3-0. In favor of Wei. Hindi pa ako nakaka-score sa kanya. Hopefully, next time maglaban kami, maka-score tayo. Kaya maganda, aralin natin yung mga games niya. And, yan po ang ating video for today. Kung na-enjoy nyo po itong analysis and meron kayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.